So yan, good morning. Ito rin yung diniscuss natin nung Wednesday Bible study. Galing ito doon sa book ni Ed Welch. Na ang pangalan ay Blame It on the Brain. Blame It on the Brain. Meron siya mga examples dito pero hindi natin pag-uusapan yung Alzheimer's, depression, kahit nga schizophrenia, yung mga iba't ibang yan. Mga specific example yan sa book niya, sa latter part. Pero itong pag-aaralan natin ay introduction. So ito yung first chapters, pinaka-foundational para maintindihan natin yung mga brain problems. So nasaan ba ang kaluluwa? Nasaan ba ang kaluluwa? Merong iba't ibang posisyon kung nasaan yung kaluluwa sa kasaysayan. Iniisip nila nasa utak yung kaluluwa. Merong mga nag-iisip na yung kaluluwa ay nasa isang bahagi ng utak. Merong naniniwala na yung utak ay nasa pagitan ng kilay natin. Meron ding naniniwala na yung kaluluwa ay nandoon sa lining ng utak natin. May naniniwala na yung kaluluwa ay nandoon sa liquid na nasa loob ng utak natin. So, iba't ibang mga paniniwala yan na kailangan nating tignan pagdating sa kasulatan. Pero pinaka-basic nito ay ano bang relasyon ng Biblia at ng siyensya? Anong relasyon ng Biblia at ng siyensya? Ito yung sabi ni Ed Welch. Sabi niya sa kanyang book, ito yung book niya, sabi niya, wouldn't it make more sense that the Bible is authoritative on the spiritual realm and brain sciences are authoritative on the brain? Hindi ba plausible yon? Pagdating sa physical na utak, hindi ba dapat science lang yung may say? Hindi ba dapat pag mga spiritual matters, yun lang ang boundary ng Bible? Hindi ba yun yung karaniwang iniisip? Sabi ni Welch, it may sound plausible, but such a compromise solution actually demeans the God of Scripture and exalts human insight. Mukhang tama, pero ang totoo ay ibinababa niya ang pagtingin sa Diyos at itinataas yung isipan ng tao. Kapag ganito daw yung pananaw natin, kapag ang pananaw natin, sa mga physical things, science. Sa mga non-physical things, Bible. Sabi ni Welch, kapag ganyan ang pananaw natin, tinataas natin masyado ang tao. At binababa natin masyado ang Diyos. Sabi niya, it will be like saying, there are some areas of investigation where I will not first ask, what does God say? The truth is that all knowledge begins, as the Proverbs indicates, the fear of the Lord. So nagsisimula ang lahat ng wisdom. The fear of the Lord. All knowledge begins by first asking, what does God say? How does God want us to see this? Tama. Ang unang-unang tanong, anong sabi ng Diyos? Papaano ako mag-isip? According sa Diyos. Anong sinasabi ng Diyos? Paano dapat tayo mag-isip? This is how we study sex, gender, how we study money, economics, politics, and every else worthy of careful thought. Lahat ng yun, iisipin muna natin, anong sabi ng Diyos? Anong gusto ng Diyos kung paano ko mag-isip doon? Maging paraan ng pag-iisip natin, Diyos ang dapat masunod. How should I think? Everything in life should come under the authority of Scriptures. Next. Kaya dito, may tatlo siyang relationship ng science at ng Bible na pinakita. Ito yung figure ni Welch. Either yung Bible ang nasa taas ng science, or yung science ang nasa taas ng Bible, or yung Bible ay nasa tabi ng science.
Okay, bilang mga Kristiyano, X na agad to. No, X na agad yan. Magkakatalo tayo sa dalawa. Magkakatalo tayo sa dalawa. At may mga mananampalataya na magsasabi na pantay yung siyensya at Biblia. Pero ang sinasabi ni Welch, yung position ni Welch dito sa book, ang sabi niya, Bible ang authority natin. Maging sa paraan, hindi sinasabing Bible, wala ng science. Hindi yan sinasabi ni Welch. Sabi niya, Bible over science. Yung tamang interpretation ng Bible. At ngayon, ano yung sinasabi ng Bible dito? We admit, pagdating sa utak, napakakonti nung sinasabi ng Bible. Pero, sapat yun. Sufficient yun. At dapat foundation yun kung paano natin isipin yung relationship ng mind at ng body. Ano yung principles? 3. Una, ang Diyos ang gumawa ng lahat, therefore ang Diyos ang gumawa ng utak. Basic. Basic, no? Pero ibig sabihin, siya ang gumawa. Siya ang nakakaalam. Siya ang nag-imbento. Pangalawa, God called us to be students of creation. And it includes the brain, which can be studied and partially understood. Niloob ng Diyos na tayo ay mag-discover ng mag-discover for us to have dominion over creation. At kasama doon yung pag-discover, pag-aaral. The heavens declare the glory of God, and so do other discoveries. Therefore, gusto ng Diyos na pag-aralan natin maging ito. Pangatlo, ang students ng mundo ng Diyos ay dapat maging tao ng 9th commandment. Anong 9th commandment? Huwag magsisinungaling. Therefore, kapag nag-aaral, maging ng siyensya, dapat wala silang bias against the Bible at magfa-fabricate ng sarili nilang mga katotohanan at investigasyon sa kanilang mga private agendas. So, yan ang 3 na mga basic principles. Now, tignan na natin next. Ano yung secular view sa perspective ng relasyon ng isipan at ng katawan? Isipan at mind and the body. Ano ang relationship niyan? Pag sinabi ko kasing utak, ang isipin natin, yung mind, no? Pag sinabi ko kasi utak, hindi natin agad iniisip yung physical eh. Ay iniisip natin yung mind. Pero maging ano tayo dito, aware. So, ano yung definition kapag sinabi natin na mind? Ang mind, it has something to do with consciousness, kamalayan, self-awareness. May kamalayan tayo sa sarili natin. It is the experience of me. Yan ang isipan. At kiniklaim natin na yung ibang mga hayop ay merong karanasan ng iba. They can experience the world, pero wala sila nung ganitong klase ng mind na meron tayo, na mga tao, na mga rational beings. Now, we have the experience of us. Now, anong connection ng mind at ng matter? Ng mind, immaterial, self-awareness, at nung matter, mga chemical activity sa brain natin, mga neuron sa utak natin. Ayan. Anong relationship nila? Iisa lang ba yung mind at yung brain? O magkaiba ba sila? Anong relation? Dalawa ang perspective dito. Una ay yung dualism, dualistic theory, at pangalawa ay yung monistic theory. Ang ibig lang sabihin ng dualistic theory ay magkahiwalay sila. Yung monistic theory ay iisa lang sila. Pero ito ay materialism, yung utak ang isipan. Yun yung monistic. So sa dualistic theory, meron pang dalawa. Una, yung animistic hypothesis. Ang sinasabi nitong theory na to, na yung isipan ang nagpapagalaw sa katawan. Yung immaterial, yung hindi nakikita na isipan, yun ang nagpapagalaw sa katawan. Kaya pag walang isipan, lifeless yung katawan. Kaya ang quote nila dyan,
ghost in the machine. Yung nagpapagalaw sa katawan ay yung kaluluwa. Pangalawa ay yung interactionism. Sabi ni Welch, mas closer ito sa scriptures. Dahil sinasabi ng interactionism, pantay yung katawan at kaluluwa na nai-impluwensyahan yung isa't isa. The body affects the soul, and the soul affects the body. Na sinasabi nito na yung thoughts and actions, nakakaapekto yan sa utak. At ganun din, yung physical na nangyayari sa atin, nakakaapekto rin yan sa kaluluwa. Ang kinagandahan nitong theory na to ay hindi siya deterministic. Hindi niya sinasabi katawan lang, hindi niya sinasabi kaluluwa lang. Kung hindi, meron ditong maintain yung unity ng katawan at ng kaluluwa. Yung monistic naman, ito, very materialistic to. Sinasabi niyan na yung literal na utak natin, yun lang ang tayo. Walang kaluluwa, walang immaterial, walang lugar para sa soul. Sinasabi nung monistic theory na yung mga isipan natin ay galing lang sa mga chemical na nasa loob ng utak natin. Sabi nga doon sa quotation, the brain secretes thoughts like the liver secretes bile. Yung utak daw natin, yan lang nagbibigay ng isipan. Very materialistic. At dito, naparaming question dito sa pangalawa. Kasi, para saan pa yung consciousness? Yung ibang hayop naman, ay ganun din. Pero wala silang consciousness na katulad natin. And what is its purpose? What differentiates us from the animals? Now, Christian perspective naman. Yung Christian perspective dito sa debate na to ay mas in favor doon sa dualism. Pero maraming mga scholars ang naniniwala na saan? Sa monism. Bakit? Kasi sa later discoveries ng sciences natin, yung dating ina-attribute sa kaluluwa, ngayon ay natagpuan natin na kinokontrol ng utak. Pag may mga inooperahan sa utak, may mga brain surgeries, at merong brain damages, kuya, na-stroke. Anong nangyayari? Nag-iisip bata na ulit. Hindi na makapagsalita. Meron nang hindi maalala. So dahil sa mga recent discoveries na to, wala yan dati. Recent discoveries yan. Marami yung naniniwala na, ay, siguro tama yung monism. Kasi dati ang akala ng mga tao, ang memory, ang speech, ang intellect, kaluluwa yan. Pero ngayon, na-damage lang yung brain mo, hindi ka na makapagsalita. So iniisip nila, ay, siguro totoo, walang kaluluwa. Utak lang. Yan ang nagiging position ng iba. Dahil yung mga brain injuries can change these functions. Iba naman, tumatalas, nagiging savant, no? Na nagkaroon brain injury, biglang tumalino. It reinforces monism. Kaya lang, sa posisyon na yon, walang lugar para sa kaluluwa. And that's a problem. Kaya ang tanong, are we more than a physical body? Tayo ba ay katawan lang, material lang, o is there something more? At sinasabi ng Biblia that there is something more. Sinasabi ng kasulatan, sa next bro, there is something more. Alam natin ang ating Diyos ay isang espiritu. At nung nilikha ng Diyos ang lahat, nilikha niya ang nakikita at ang hindi nakikita. Yung hindi nakikita, hindi yan yung hangin. Kung hindi yung immaterial talaga. Walang matter. Walang molecule, walang atom. God created the things with atoms and molecules, and God created things without matter. Nicene Creed, we believe God the Father Almighty who created the heavens and earth, the things visible and invisible.
At ganun din ang paglikha niya sa tao. Ang tao ay nilikha na may dalawang parte, katawan at kaluluwa. Genesis chapter 2 verse 7. Sinabi mismo ng Panginoon na kumuha siya ng alabok at hiningahan niya ito ng kanyang hininga ng buhay. At siya ay naging isang buhay na nilalang. At meron pa tayong ibang mga verses na corresponding dyan. Ecclesiastes 12:7. Ayan, the dust returns to the ground and the spirit returns to God who gave it. Sa Matthew chapter 10, sabi ni Jesus, huwag kayong matakot sa kayang pumatay sa katawan lang, kung hindi sa kanya na kayang pumatay sa katawan at kaluluwa sa impyerno. Sinabi rin ni Apostle Paul na yung physical training has some value, but godliness, spiritual training, has value for all things, holding promises for both present life and the life to come. May distinction. Merong physical at merong immaterial. Now, etong koneksyon ng katawan at kaluluwa ay nilikha talaga ng Diyos na dapat magkasama. Nilikha tayong tao bilang katawan at kaluluwa. However, nagka-problema after the fall, di ba? Yung katawan at kaluluwa na dapat magkasama palagi ay merong fallenness din. Maging yung relationship nito sa isa't isa. Kaya hindi natin malolocate yung kaluluwa kung saan man dito sa katawan natin. It's not ano bang word doon? Hindi locatable? Hindi malolocate. Unlocatable. Hindi siya malolocate. Hindi siya pwedeng makita nasaan ba. Naalala ko sa GMA, may nagtanong doon kay Pastor Noel. Hindi alam ni Pastor Noel paano sasagutin eh. Kasi ang sabi, nasaan po ba yung banal na spirito sa katawan natin? Kasi mga Kristiyano, hindi ganun yun. Yung immaterial ay immaterial. Hindi siya nasa isang lugar na material din. So, for example, sa kamatayan, yung kamatayan, dinidivide niya yung katawan at kaluluwa. Nilikha ng Panginoon na magkasama, pero sa kamatayan, yung katawan at kaluluwa ay maghihiwalay. Sinabi yan sa James chapter 1, ang katawan ay maagnas, ang kaluluwa ay pupunta sa Panginoon. Now, anong summary natin dito? Ibig sabihin, una, tinuturo ng Biblia na ang tao ay katawan at kaluluwa. Basic. Pangalawa, dahil sa fall, yung katawan at kaluluwa ay fragile. Therefore, kailangan nating i-accept kung ano yung implications nun. May fragility tayo sa ating pagiging creation. Now, ano yung spirit? Ano yung kaluluwa na yon? Yung isipan na yon. So, sa next, bro. Ano nga ba yung spiritual nature ng tao? May iba't ibang word sa Bible, sabi ni Welch, ang tawag ng Bible dyan ay heart. Kaya yung heart sa Bible, hindi yan emotion. Ang heart sa Bible ay yung isipan din mismo ng tao. Yun na, kaya walang sa Bible, hindi heart versus mind, kasi yung heart ay mind mismo. So, heart, mind, soul, conscience, inner self, inner man, lahat yan ay immaterial na kabilang na vocabulary para sa kaluluwa ng tao at isipan ng tao. At anong purpose? Anong ginagawa nung kaluluwa na yon? Sabi ni Welch, sabi niya, if you obey God's word, you are witnessing the heart in action. Nakikita natin yung heart, saan? Sa ginagawa. Yung action, ang nagre-reveal ng heart. If you live as if God is distant and uninvolved in your daily affairs, you're witnessing the heart in action. Yun yung heart. Kung namumuhay na parang walang Diyos, parang malayo yung Diyos, that's the heart. If you are avowed atheist, you're witnessing the heart in action. Yun yung puso niya. The heart can be seen in the way you do the dishes, the way you live when no one is watching, the way you love your neighbor. Heart. Our heart
are at the center of an ongoing moral drama. We live for God or against God. We live and worship Him, or will we love our own desires? Heart. It is specially revealed in our answers to the question Jesus posed Peter, do you love me? Hindi yan masasagot ng material. Masasagot yan ng kaluluwa. Masasagot yan ng isipan. Masasagot yan ng puso. Do you love me? Kaya pag sinabi natin na isipan, yan yung morally responsible sa harapan ng Diyos. Pag sinabi natin na isipan, na kaluluwa, yan ay either for God or against God. Kaya, hindi accountable yung mga hayop eh. Wala naman sila eh. Hindi sila morally accountable sa harapan ng Panginoon. Kaya mas harsh tayo sa tao kapag nakagawa ng mali kaysa sa hayop pag nakagawa ng mali. Hayop yan eh. Pero yung tao ay may kaluluwa. Meron siyang accountability sa harapan ng Panginoon. At ang isipan natin, yan ang initiator ng ating moral actions. Sinabi yan sa iba't ibang mga texts. Next bro. Romans 12:2, Ephesians 1:18, Ephesians 4:18, Colossians 1:21. Lahat yan ay tungkol sa mind. Puro understanding. Sa Romans 12, ire-renew alin? Mind. Ano yung pinapanalangin ni Paul na mabuksan sa mga Ephesians? Yung kanilang heart. Anong sabi ni Paul noong hindi pa mananampalataya? Their hearts were darkened in their understanding, hardened their hearts. Sabi ni Paul, yung testimony ng mga taga-Colossians, before alienated sila sa Diyos, enemy sila sa kanilang mind. Ito yung mga soul matters, mga heart matters, mga mind matters. At merong tatlong definition ng mind. Una, philosophically, ito yung self-consciousness, behavior. Popularly, ang iniisip natin pag mind ay intellect. Pero sa Bible, ang mind ay equals to the heart. Ang mind ay ang heart. So, paano natin madidistinguish yung heart at yung intellect? Madidistinguish ba natin yung heart at yung intellect? Sa next nga bro. Let's check. Yeah, tama. Madidistinguish ba natin yung physical at yung spiritual? Yes. Sabi ng 2 Corinthians 4:16, therefore we do not lose heart. Though our outer self, body, ano yung outer self? Body, katawan. Ano yung parte ng katawan natin? Maging utak. Even though our brains, physical brains are wasting away our inner self, souls. Ang ating heart are being renewed day by day. Kaya anong sabi niya, dahil sa truth na to, we do not lose heart. Hindi tayo na panghihinaan kahit na nangihina na yung ating mga katawan. Bakit? Kasi pwedeng nangihina yung katawan, pero yung espiritu, yung puso, ay paulit-ulit na binabago at pinalalago ng Panginoon. Kaya maging ang mga bata, despite their immature brains, we believe they can repent and put their faith in Jesus. Isa sa mga pinapaalala natin bilang Reformed Baptist, hindi tayo naniniwala sa adult baptism. Hindi ang opposite ng infant baptism ay adult baptism. No. Ang opposite ng infant baptism ay believers baptism. And what does that say? Ang sinasabi noon na maging ang mga may immature brains, they can put their faith in the Lord Jesus Christ. Hindi natin sinasabi, nako, maliit pa ang utak niyan, di niya pa yung kaya. Wow, wait lang. Hindi nakabase doon. Sino ba yung nagsabi ng wow? Nakalimutan ko na eh. Si Jero. Ano ba yan? Nakopya ko na si Jero. Anyway, even sila na may brain disease, they can still respond to God. They still have, kahit may intellectually disabled,
Welch said, they can even have greater wisdom than the greatest scholars. Imagine that. Ang faith ay spirit-given at expression ng puso. Hindi siya dependent sa IQ. Mas mataas ang IQ ni Satanas. Mas mataas ang IQ ni Solomon. Pero yung isang simpleng mananampalataya doon na hindi nagpolygamy under Solomon, that person has more wisdom than this man. Hindi yung dependent sa health ng brain. Pag sobrang healthy ng brain ko, sobrang developed ng brain ko. Sobrang in-excite siya ng mga movies, no? Gagano na yung utak. Hindi yun ang basehan mismo. Hindi yun yung basehan mismo kung hindi yung pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. So, next. Ano yung biblical perspective against doon sa monism? Ang kaibahan ng biblical perspective doon sa monism ay yung ability natin to respond to God. Yun ang hindi sinasabi nila. Totoo, yung utak natin, it can affect our speech, our memories, other faculties ng ating reason. Pwede yun, totoo yun. Pero ang hindi sinasabi ng monism ay paano yung ability natin to respond to God. Paano yung moral responsibility natin before God. Yung kaalaman natin ng tama at mali. Na merong sinful living at righteous living. Very dangerous yung monism. Dahil kapag in-extend yun, later on, hindi ka na accountable sa sin mo. Yung siya sabi, bakit? Galaw lang ng utak mo yun eh. No. Sinasabi ng scripture, okay, it can affect your memory, it can affect your speech, but later on, it cannot affect your heart. It cannot tell your heart to sin. Yung aspect na yan, it belongs to the human heart beyond the brain function. Now, body. Bilisan na lang natin yung body. Yung body natin, physical body natin, ay hindi evil, pero essential yan sa ating personhood. Yung body natin ay tinawag na temple of the Holy Spirit para sa mga mananampalataya. Yung body natin can be strong or healthy or weak and ill. Ang katawan natin can be limited. Pwedeng mapagod tayo mag-isip. Pwedeng may limitation yung memory natin, di na talaga kaya natin mag-memorize. Ang katawan natin ay dependent sa pagkain, sa tulog, at sa ibang natural needs. Palaging sinasabi yan, para lumusog ang utak mo, kailangan mong kumain ng tama. Para lumusog ang utak mo, kailangan mong matulog ng tama. Para lumusog ang utak mo, kailangan mong mag-exercise. So lahat ng yan ay totoo. Kaya lang, dahil sa kasalanan, even yung mga physical needs at desires natin, it can be corrupted by sin. Ito yon, sabi ni Welch. Kailangan ba natin ng pagkain? Kailangan ba natin ng rest? Are we capable of pleasure? Pero sabi ni Welch, dahil sa sin, naapektuhan yung desires natin. Yung simpleng kagustuhang kumain, it can be gluttony. Sabihin yung sobra-sobra, parang piyesta palagi. May panahon na piyesta, occasional, pero hindi piyesta palagi. O kaya naman kabaliktaran, ayaw namang kumain. Sa rest, sa pagpapahinga, pwedeng maging laziness. Gusto na puro pahinga. Sa pleasure, ang Diyos ang nagbigay niyan. Ang Diyos ang nagbigay ng senses natin, sense of taste, touch, hearing, sight. Lahat ng yun ay bigay ng Panginoon. Pero dahil sa sin, anong nangyari? It can be addiction.
Kailangan palagi naman narinig, kailangan palagi naman nakikita, kailangan yung senses ko ay at the heights. And yan din ang reason kung bakit may sexual sin. For pleasure. Kaya sabi ni Apostle Paul, bilang mga mananampalataya, even our bodies dapat kontrolado natin. We control our bodies. Hindi yung bodily desire ang magkocontrol sa atin. Dapat tayo yung magkocontrol sa ating bodily desire. Hindi kapag gusto ko ng pleasure, ayan agad. Gusto ko ng rest, ayan agad. Gusto ko ng food, ganyan agad. No, you keep it under control. Yan yung ginawa ni Jesus, yan yung sabi mismo ni Apostol Pablo. Kaya sabi ni Paul, he warns by being mastered by bodily passions. Mas magkakasala talaga tayo kapag yung bodily functions natin ang nasusunod palagi. Sabi niya, believers should discipline their bodies. 1 Corinthians 9. We live under grace, not under the sin's control. Hindi ito asceticism. Hindi ito na sinasabi, huwag ka nang kumain. Hindi ito sinasabi, huwag ka nang magpahinga. Hindi ito sinasabi, wala nang pleasure. Hindi ito sinasabi, tumira na tayo sa sulok ng bundok para masabi na tayo ay mananampalataya. No, ang sinasabi nito ay spiritual self-discipline. Sabi ni Apostle Paul. Now, next. Dito natin makikita yung pinagkaiba ng kasalanan at ng sakit. Hindi lahat ng kasalanan, hindi lahat ng sakit ay kasalanan, pero may mga sakit na dulot ng kasalanan. Ang kasalanan galing sa puso. Ang sakit galing sa katawan. Basic. Kasalanan, puso, sakit, katawan. Kaya lang, yung ginagawa ngayon, pinagbabaliktad na. Di ba? Kasalanan, puso, sakit ay galing sa katawan. Ang kasakit ay pwedeng malink sa kasalanan, pero dapat hindi tayo mag-assume kaagad. Sa ating mga cognitive abilities, thinking, reasoning, memory, it can belong to the body, of course. Pero, kaya sinasabi ng Bible na hindi niya kinokondem ang mga intellectual mistakes. Hindi sinasabi na pag ganito lang yung alam mo, may nagkamali ka sa iyong calculation, kasalanan na yon. No. Because that belongs to the body and limitation ng body, hindi ng kaluluwa. Sila may mga Alzheimer's. Kasalanan ba yung Alzheimer's? Kasalanan ba yung nakakalimot? Kasalanan ba pagpasok mo ng pito, di mo na maalala kung anong ginawa mo doon? No, that's a limitation. Parte yun ng pag-fenomeno ng ating katawan. Kaya maganda yung, hindi nakita, ni Welch, dinistinguish niya yung mga sickness at ano yung nasa heart. Ano yung sin at righteousness. Yung body, ano yan? Baling buto, osteoporosis, mental retardation, feeling of depression, hallucination, feeling of panic, remembering and forgetting, ability to read, ability to calculate, problem with attention or concentration, mental confusion, fatigue, lahat yan body. It's not sin. Dahil limitasyon yan, okay, degradation yan ng katawan. Ano yung kasalanan? Sexual immorality, lust, evil desires, filthy language, greed, anger, rage, murder, strife, arrogance, boasting, disobedience to parents, unbelief, jealousy, gossip, drunkenness, lying, idolatry, pride. Yan ang kasalanan. Hindi kasalanan yung baling buto. Kasalanan yung magalit. Ano yung righteousness, patience, love, joy, peace, gentleness, kindness, faithfulness, forgiveness, wholesome speech. You see, kahit ano yung mga sakit dito, it can either, what the person can either do ay to sin or to go in righteousness. May sakit sa buto. Yung isa, pinuno yung puso ng galit. Yung isa ay nagpatawad at naging mapagpasensya. Magkaiba yun. Hindi root yung body. Never naging root ang body. It's a soul matter.
So, summary. Summary na. Ito yung tatlong summary, tapos mamaya 4 na application. Ano ang summary? Number 1. Ibig sabihin, yung relationship ng heart, inner person, at ng body, tandaan natin, it's mysterious. And it cannot be fully explained. Meron tayong position na pinanigang kanina, yung interactionism. It's, sabi ni Welch, very close yan sa sinasabi ng Bible. Pero yung full explanation, yung full knowledge, hindi natin alam yan ngayon. It's mysterious, yung connection ng heart at ng brain. Pangalawa, na alam natin, ang heart at ang body, they are interdependent. Hindi pwede mag-function yung isa without the other. Ang katawan ang nagpapalabas kung anong nasa puso, at yung nangyayari sa katawan ay pwede makaapekto rin sa puso. Pero hindi niya kayang pagalawin yung puso. Kaya sa resurrection, 1 Corinthians 15, ang resurrected humanity ay glorified body and soul. Glorified body and soul. Pangatlo, ang brain ay reflection ng heart. Kung anong nangyari sa brain, reflection niya ng heart. Against sa monism, na sinasabi yung brain ang dahilan kung anong nangyayari sa ating mga decisions. No. The brain is a reflection lang ng heart. Yung desire natin sa ating puso, it leaves footprints in the brain. Yung brain activity, it responds to the spiritual choices. Meron tayong spiritual choices. Nagre-respond lang yung brain natin. Pwede tayong magkaroon ng anger, or we can have peace, or sexual orientation. Tumutugon yung utak natin. Pero hindi yung brain ang nagkokos ng mga behaviors na to. The choices of the heart may shape brain activity over time. Applications, 4. Una, practical applications. Number 1, the brain cannot make a person sin or keep a person from following Jesus in faith and obedience. 2, hindi niya kayang itulak na magkasala yung tao, yung brain, at hindi niya rin kayang pigilan yung isang tao na sumunod kay Jesus. Vice versa yun, no? Sabi ni Welch, sa next bro, balik na lang natin. Sabi ni, sa sin muna. Sa sin, sabi ni Welch, ang first application daw ng biblical view ng heart is that brain cannot make us sin. Sabi ni Welch, kung mag-a-agree tayo na kapag naputol yung daliri mo, kaya ba nun na magkasala ka? Kaya ba nung itulak ka sa pagkakasala? No. You decide. Magkakasala ba ako pag naputol daliri ko? Hindi. So yung body ay hindi pwedeng gawing excuse sa kasalanan. Pero sabi ni Welch, paano pag utak na? Paano pag physical brain na? Maraming Christian nagsabi, hindi. Ano yan? Hormones ko kasi. Kasi ganito, masakit Kaya ako nagkasala. No, sabi ni Welch, our bodies cannot make us sin. Cannot make us sin. That's the decision of the soul. That's ang nag-initiate niya na hindi body. Tandaan natin na si Adam ay nagkasala sa isang perfect world. Na may perfect body. At si Jesus ay sumunod habang gutom, pagod. Pero ang ginawa niya, sumunod siya sa Ama. Sa pinakamasakit na mga kalagayan. Hindi natin pwedeng sabihin na yung nangyayari sa katawan ko ang dahilan kung bakit ako nagkakasala. No. Pero the other way around as well. Ito na yon. Sabi ni Welch, a corollary fact of the fact that the brain cannot make a sin is this. Opposite.
The brain cannot keep a person from following Jesus in faith and obedience. Instead, the Apostle Paul says that physical weakness is an opportunity to be spiritually strengthened. Maging sa panahon ng hinang-hina na yung katawan, opportunity yon para lumakas sa kaluluwa, lumakas sa espiritu, lumakas sa pananampalataya. Mahinang katawan, papalakas na pananampalataya. 1 Corinthians 4:16, therefore, we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Sabi niya, what a delight to realize that sickness cannot rob us of faith. Grabe. Hindi kaya nakawin ng sakit ang ating pananampalataya. And a dynamic of knowledge of God. It gives new meaning to the fact that nothing, even brain problems, can separate us from the love of God. Romans chapter 8. Can anything separate us from the love of God? Can brain problems separate us from the love of God? No. By God's grace, we can have strong spirits even if we have discrepant bodies. Merong kilala si Pastor Noel, naka-email niya, kasi dati email pa lang, no? Na hindi talaga siya makagalaw. Nasa bahay lang siya. Hindi siya makagalaw. He is paralyzed. Pero ka-email niya. Hindi ko alam paano nagagawa yon. Pero yun yung palagi niyang kausap. At ang pinag-uusapan nila ay pananampalataya. We know of Christians, ano yun? Palagi mo kinakot, Deacon Marlon? Yung hindi makagalaw yung kamay at paa? Johansson, yung boy siya ngayon. Iba siya. Pero nag-i-speak siya tungkol doon sa pananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Sipin nyo, itong mga taong to ay limited at may discrepant bodies, pero ang kanilang faith ay hindi corresponding sa health ng kanilang katawan. Their problems physically cannot keep them from following the Lord Jesus Christ. Pangalawa, bawat tao, iba-iba yung kalagayan ng utak. Huwag nating isipin na pare-pareho tayo. Iba-iba. Therefore, they are unique and worthy of careful studies. Kaya ang Panginoon ay nakabase sa ating mga work and not the output of our work. Nung ang Panginoong Jesus ay nagbigay ng parable ng talents, yung merong 5 talents na nag-produce ng 5 more, yung talents ay gold, no? Ay pera yon. Yung 3 ay nag-produce ng 3, pareho yung sinabi niya, well done, my good and faithful servant. Hindi niya sinabi, mas marami ang fruit mo, mas marami ang results mo, mas welcome ka, no. Hindi siya nakabase doon. Nakabase siya kung sumunod ba itong taong ito sa kanya, sa kanyang ability, sa kanyang kakayanan. But in our world today, we are results-based. Niisip natin, mali yan kung hindi yan nagre-resulta. Kailangan may resulta, bigyan mo ako resulta, bigyan mo ako output. Output. No. Sa harapan ng Panginoon, do you work for God? Do you obey God even in your limitation? Hindi niya sinasabi na yung limitation na to kailangan kapantay nung mga mas healthy ang kanilang brain. No. Do you do it in your own capacity? Yun ang wini-welcome ni Jesus. Alam niyo kung yung may 1 talent, hindi niya tinago yun, nag-produce siya ng 1 talent din. Alam niyo sabihin ni Jesus doon, well done, my good and faithful servant. Kaya lang hindi niya ginawa 1 na nga lang, hindi niya pa ginawa. Kung ginawa niya yon, he will receive the commendation of the Lord Jesus Christ, katulad ng may 10, ng may 5, na yon. Kaya ang sinful behavior ay hindi excused, but people are treated according to their abilities. According to their abilities. Pangatlo, ang brain problem, it can expose
heart problems. It can expose heart problems. So, dinistinguish natin yung body at yung heart, pero alalahanin natin na yung mga brain problems na yon, alam nyo, yung mga lasing na, may naano kami ni Lori, napanood kami ni Lori, 17 years old, ni-rape yung bata. Sarili niya pang kapatid. Grabe, no? Sa Davao, bla bla yun. Mindanao. Ang sabi niya, lasing siya. Ibig sabihin, mayroong problem dahil na-intoxicate yung kanyang brain. Physical yun eh. Physical, chemical yun eh. Physically, naapektuhan siya. Now, excuse ba siya doon sa sin niya? No. Bakit? Ang sabi ni Welch, it's number 3, yung brain problems, it can expose. Anong ginawa ng intoxication? Pinakita niya lang kung ano yung nasa puso. Nasa puso na yon. Pinalabas lang siya ng ng mga physical at circumstances. Pinalabas lang yan. Kunyari, may brain problem. Tapos, siya, nagalit o kaya pumatay. Pinalabas lang nun kung ano yung nasa puso niya. It's in the heart. Isa yun sa basic natin, di ba? Na out of the mouth comes the evil, the abundance of the heart. Nasa puso, lumalabas sa bibig. Nasa puso, lumalabas sa actions. Kaya itong brain problems, kapag nagkasala, that it exposes heart problems. Nakatago lang siya eh. Lahat tayo nakatago ang ating sins, no? Sa heart. Pero it just takes the right circumstance para palabasin yung ating mga kasalanan. At ano yung hard circumstance? Etong mga pagkakataong to. Alalahanin natin, a dysfunctional brain cannot make a person sin. It cannot make a person sin. Meron nga, may Alzheimer's na. Nasa home for the aged. Sa ibang bansa kasi, gano'n, no? Hindi katulad sa atin, mas maganda yung sa culture ng Pilipinas. Sa ibang bansa, nilalagay sila doon sa home for the aged kapag matanda ka na. Alam nyo, meron doon na mananampalataya, bigla na lang siya nagpipreach ng gospel. Bakit? Kasi yun yung kinasanayan niya. Yun yung nasa puso niya. So, meron isang matanda na bedridden na limot-limot na siya, pero pag may bumibisita sa kanya, palagi niya sinasabi, God loves you. Jesus loves you. Bakit? Ano yun? Kasi yun yung lumalabas kung ano yung nasa puso niya, despite dun sa mga brain problems. Number 4, sinful hearts can lead to physical illnesses and upright hearts can lead to health. Alam nyo, ito yung psychosomatic na view ng secular world. Na kapag stress ka, susceptible ka sa sakit. Alam natin yun. Pag may mga aneurysm, palagi siya sabi na stress, pagod. We agree to a point. We agree, yes, na itong mga stress ay nakaka-apekto sa ating katawan. Ang Christian view ay dalawa. Yung stress ay hindi palaging dahil sa heart, pero yung stress, problems later on, it can be from the inner person. It can be from unwise living or sinful choices. Hindi palaging kasalanan, pero may pagkakataon na dahil iyon sa mga kasalanan. Kaya ang sin and guilt and unwise living, it can lead to sickness. And righteousness and peace and joy and biblical living can lead to health. 5th commandment, honor your father and mother that you may live long on the earth. 2 Chronicles 21, Deuteronomy 7, pakinggan niyo yung sabi ng Proverbs 3. Fear the Lord and shun evil. This will bring your health to your body and nourishment to your bones. Ano daw? Yung magbibigay ng kalusugan sa katawan, nourishment sa katawan, takot sa Diyos. Fear of the Lord. And what? Shunning of evil. Pag-iwas sa kasamaan. Sinasuggest ng mga verse na to na merong mga physical problems
na dahil sa spiritual causes. Spiritual cause, physical problems. Now, ito yung mahirap eh. Paano mo malalaman kung yung sakit galing sa kasalanan o hindi? Sabi ni Welch, we can't. Hindi natin masasabi. Hindi natin pwede pinpoint, kaya may sakit ka kasi ano eh. Ito yan eh. No, we cannot say that. For sure. Kaya instead na magbigay ang Bible ng clear causes, sinisimplify ng Bible na yung problem by saying na yung mga may sakit, ang anong kailangan? Prayer at encouragement. Yun palagi. Pag may sakit, prayer, saka encouragement from others. At yung sickness na yon, opportunity to grow in repentance, in faith, in obedience to God. Nakwento ko nung Wednesday, nung pag nagka-gout attack ako, lalo ng pinakamalala, nung nandito pa kami nakatira sa baba, sakit talaga. Hindi ako nakatulog, wala akong ginawa, repent lang repent. It can cause us to grow in repentance, in faith, and obedience to God. At ang sins natin, of course, hindi palaging naglilid sa physical disability at faithfulness, hindi palaging naglilid sa health. Hindi palagi. Instead, ang Diyos ay gracious sa atin. Pinoprotektahan tayo sa physical consequences na deserving sa atin. And also, even when we are faithful, inaalaw niya yung physical problems para hindi tayo maging settled dito sa mundong to. Kung hindi doon sa ipinangako niya. So dito tayo nagtatapos. Sabi ni Welch, etong mga theological truths, very ordinary, but they are sufficient. Ito yung kailangang i-reaffirm natin na tinuturo ng Bible sa usapin ng brain. So any question or comment? Si Paul. Dami akong tanong, Pastor. Isang comment. Una, so you mentioned, so advocate mo na yung una kong tanong. Na-mention mo kanina na hindi pwede magkaroon yung Christian ng bias against the Bible. So this assumes na yung presupposition niya ay Bible. In the unbeliever's perspective, how do we answer their contention na confirmation bias yan? Ibig sabihin, may bias ka na initially, kinonfirm mo na lang na Bible yung authority sa'yo, kaya yung tingin mo sa science ay under ng Bible. Kung confirmation bias ba yung meron tayo sa Bible? Yes. Ako hindi ko ano yun. dahil lang gusto ko talaga ma-confirm yung faith ko. Doon sa sinasabi ng scripture. Hindi tinuturo ng Bible na para lumago tayo sa faith ay pagdudahan natin yung faith. It doesn't work like that. Hindi ka lalago sa faith pag puro doubt. You can solve problems, you can entertain questions, but we do not entertain doubts. Na sabihin natin ay, baka mali yung Bible. No, hindi tayo nagsisimula doon. Palaging Bible ang ating unang sandigan at ang una nating tinitignan, ano yung tamang sinasabi ng Bible dito? Kasi pwedeng may maling interpretations ng scripture. So ang Bible ay bias ko sa kanyang tamang interpretation. So kapag may nagsasabi ng ganon, hindi tayo mag-fold. Hindi natin sabihin na, oo nga no, bias ko palang Bible. Hindi. Ang sabihin natin, yes, bias ko talaga ang Bible kasi dalawa lang against ka o pro ka. Hindi pwedeng sabihin, nasa gitna lang ako. Walang ganon. If you are not with Jesus, you're against Jesus. At yung mga nagsasabi na hindi sila kay Jesus, sabihin nila yun kay Jesus sa araw ng paghuhukom. Sige bro. Thank you, Pastor. Second question, about naman sa seamless unity nung body and soul. So dahil sa noetic effects ng sins na apektuhan yung seamless unity, ngayon merong case sa history na yung isang lalaki is na tusok yung kanyang ulo at yung prefrontal cortex ng kanyang utak. And then, pagkatapos nun, nagbago yung kanyang personality. Yung kanyang politeness ay naging rude siya. So,
Does this suggest that the body dysfunctions can affect our soul? Paano natin titingnan yan? So kaya dito sinabi ni Welch yung dulo na it's still mysterious. Dahil hindi niya sinasabi na we have fully unlocked kung ano yung relationship ng body at nung body brain at nung mind. So yun yung sinasabi. At dito sa mga cases na ganyan, ang kunyari changes in personality, hindi rin sinabi na it made him sin. Nag-change lang yung personality niya, pero nasa kanya yon kung siya yung magkakasala o hindi. Mas triggered ba siya after ng brain surgery? It can be. To sin? It can be. Pero choice niya yon. Yun ay function pa rin ng soul. Hindi pwedeng sabihin na tinusok yung utak ko, ngayon, after nun ay gusto ko na magnakaw palagi. Either pipigilan mo yon o hindi. That's it. Pwedeng may temptation, merong urge, dahil totoo naman, kasi sabi sa lecture kanina, yung body natin may urges. We want to eat, we want to rest, we want pleasure. Pero we should be in control ng mga bagay na. Third question, Pastor. Progressive to eh. Pangatlong tanong. So it was posited kanina na yung heart and mind are the soul. Of the soul. Yes. Of the soul sila pareho. Ibig sabihin, nakapaloob yung nilalaman ng puso at yung function ng puso at ng utak ay nire-relate natin siya sa soul. Tama? Okay, so now, in regeneration, it is given to us sa Jeremiah na yung heart na meron tayo in our unbelieving state is a heart of stone and turning into a heart of flesh, which is a heart that is inclined to the law of God. Yes. Now, question, is it translatable na yung heart ay soul in Jeremiah's words? The soul of stone turned into a soul of flesh. Kaya sinabi rin kanina ni Welch na itong mga biblical words na to, yung mind, heart, inner man, inner soul, conscience, pwede silang gamitin interchangeably, pero may mga specifics din sila na mga distinctions. Hindi sinasabing magkakaiba sila, pero may specific distinctions sila. Kasi yung soul, more than yon doon sa heart. So, immaterial yung soul, pero hindi siya yung heart lang in and of itself. So, we can say that na with distinction, pero we cannot palitan natin yung wording nung nakalagay doon na soul of stone, tapos soul of flesh. Dahil may mga distinction pa rin siya na binabanggit. Kaya may choice of words pa rin yung mga apostles, may choice of words pa rin doon sa Old Testament kasi may gustong iparating sa atin doon na very specific. Yeah. Pero kung alam naman natin, walang problema. Pero hindi lang ako fan na baguhin yun. Sige. Kasi related siya sa last ko na tanong. So, kung yung heart doon is nasa function siya ng soul, Yes. Sa doctrine kasi nung original sin, di ba? We are sinners by birth dahil tayo ay nasa generation ni Adam. So, the question is our souls sinful in conception? Kasi yung tanong ko originally was, saan nagmumula yung soul? Upon conception din ba? Yung meeting din ba ng egg at ng sperm? Or siguro mas ko na lang yung tanong ko na lang is our soul sinful by conception? Okay. Ang traditional na view dyan ay yes, upon conception, there is soul na. Hindi yun body lang. Yan yung pinopromote na view ng mga pro-abortion. Na wala pa naman yan, lump of cell pa naman yan. Pero ang traditional view ng mga mananampalataya ay upon conception, meron na. Yun yung ginawa ng Holy Spirit kay John the Baptist at kay Jesus, kinonceive, may life na kaagad doon, upon conception pa lang, at hindi yun later on. Kumbaga naniniwala tayo na meron ng kaluluwa, hindi pa pinapanganak.
yung isang sanggol. Kaya precious yung lahat ng buhay pre-birth or after birth. Very precious yun dahil meron yung kaluluwa. Tapos sa isang banda naman, kung may kasalanan na ba tayo, even doon sa mga stages na yun mismo yung confession ni David. Nung nagkasala siya kay Bathsheba, binalik niya, ang talagang nireflect ni David yung kasalanan niya. At yung sabi ni David sa Psalm 51, before he was born, he has sinned. Na meron na siyang kasalanan. Bago pa siya ipanganak. Hindi yun excuse ni David na kaya ako nagkasala kasi makasalanan na ako before. Hindi, sinasabi niya, ganito ako. Isa akong taong makasalanan na kakailangang kapatawaran ng Panginoon. Dahil mula, hindi pa ako pinapanganak, I am sinful na sa harapan ng Panginoon. So, yes, there's dignity and sa preborn at meron ding hope ng salvation para sa mga preborn. Other question? Monica, tapos Sir Manny. Pastor, yung example niyo po kanina na 17-year-old na Oh. So legally, accountable siya sa law. Di ba po? Kasi I think, You mean dito sa... yes, sa Philippines. Kasi I think ngayon ay yung age ng criminal responsibility is 15. Ano? Hindi kita makasagot dun sa mga ano eh. Sa civil eh. Ang alam ko, ilalagay pa rin sila sa DSWD. Pag 17. Yeah. So from 15 to 12. So paano ba natin yun? Ibig sabihin, pag nag-commit ng criminal act yung 12 years old, hindi siya legally accountable unless he acted with discernment. So paano po ba natin dapat tingnan yun? Kaya importante dito yung sa parenting. Kasi ang usapin dyan ay under pa ba sila ng authority ng parents nila. Yun yung pinagbabasihan dyan eh. Saan papasok na yung government. Lalo na yung mga nagkakasala criminally doon sa mga age bracket na yon na hindi na sila bata pero hindi pa rin sila totally matanda. Asan yung parents during that time? Kaya meron isang mga wala to doon sa batas pero may mga nagpapanukala na dapat magulang din ay managot doon sa mga batang ginagawa yan. Kasi paulit-ulit lang nilang magagawa yun. Labas DSWD, balik DSWD. Sino yung accountable? Society ba ang dapat magpalaki sa kanila? Hindi. Yung parents eh. So ako, isang ganun yung ginagawa dapat. Sa mga minor, maging yung parents ay kailangan kasama doon. Pero pag titingnan po natin siya dito sa mga pinag-aralan natin, if a 12-year-old commits a certain criminal act, he or she is responsible. Yes. Even earlier. Ay, hindi natin sinasabi na, kunyari, even earlier, may responsibility siya, pero under pa siya ng rule, kaya meron siyang co-responsible yung kanilang parents. Pero responsible sila doon. Merong mga bata na nangire-rape na rin eh. 10 years old, 7 years old, may mga napapalitang ganon. Ang sabihin ba natin ay wala yon? Hindi, lumalabas na doon yung heart. Bata pa lang. Hindi lumalabas yung sinfulness ng tao later on in life. Bata pa lang, cute pa lang kasi. Yung kasalanan nila, pero kasalanan na yon. Pag nagsinungaling ang isang bata, nagmura yung bata, sabihin, cute kasi eh. Pero pinopromote. Pero that is already sin sa harapan ng Panginoon. Yun lang, problema sa society, sa family, hindi siya kinoconsider na sin. Ay nahayang lumala palalo. So, criminally liable ba sila when it comes sa judicial? I don't know kung ano doon, pero sa harapan ng Panginoon, yes, definitely. Pero under guardianship pa sila, responsible din yung magulang nila na hinahayaan silang gumawa ng krimen na yun, magnakaw. Yes. Si Sir Manny yun next. Nadala ka na ba, sir, dun sa... Sa anong pasun sa ayaw ko lang taming intindi ko, sabihin kung yung mga hormones, especially sa mga babae, no? Pag yung hormones, ang bagit nyo kanina pas is,
hindi dapat laging sabihin dahil sa hormones ko to and so on, kundi dahil nasa heart or nasa will or mind. So kung ganun yung situation, paano natin i-deal yung mga may situation na talagang iba yung pinagdaanan nila. Kumbaga, kunyari depression and so on. Paano natin siya parang i-reach out, parang titingnan i-reach out, especially sa Christian. Kasi minsan nagtanong sa akin si Malge, paano yung Christian siya tapos kunyari suicide siya? Siyempre dahil sasabihin natin dahil sa emotion and so on, sa lahat ng pinagdaanan. So parang save ba siya? May connection ba yon? Dun sa will lang ba yun? Nagawa niyo ba yun dahil sa will or nagawa niyo yun dahil sa brain and so on, dun sa physical na condition pas. Kasi kanina sabi niyo please, sa will, hindi dun sa body. Hindi yung body yung para magkasala. Pas. Ayun, kaya yung sinabi ni Welch kanina dun sa isang distinction sa sickness, saka dun sa sin, magkaiba sila. Kaya merong mga suffering, kunyari sa mga babae, hormonal, may sense na suffering yun eh. At sabi ni Welch, ang kailangan natin gawin doon ay compassion. Compassion sa sickness, pero hindi i-condemn yung sickness na pinagdadaanan nila. So kaya ang dapat ibigay doon ay prayer, compassion, saka encouragement. Pero ang binibigyan lang ng diin ni Welch dito na hindi siya pwede maging excuse sa kasalanan. Pero yung paghihirap na pinagdadaanan nila ay hindi rin dapat i-condemn in and of itself na nagdurusa ka. Ba't ka nagdurusa? Dapat di ka nagdurusa. Hindi. Kasi physical yun eh. Dahil yun talaga sa katawan na nangyayari sa isang tao eh. So ang kailangan doon ay compassion at prayer at encouragement. Doon naman sa suicidal kasi na siya eh. Mahirap na topic na siya, lalo na kung ginawa na nung later on. It's a very sensitive na topic, very controversial na topic. At sa mga napag-aralan ko, hindi pwede magsalita ng basta-basta pag sausapin ng suicide. Pero of course, meron talaga doon na physical na dahilan. Pero ang decision ay nasa mind pa rin ng isang tao. Baka may follow-up ka doon, sir. Sin siya. Sin yung self-murder. Pero yung question na save ba, kunyari isang Christian, nag-suicide yung Christian, save ba siya? O hindi? Yun yung question eh. Mahirap siyang sagutin, pero ang isang lingering doon ay ang kine-question doon ay totoo ba yung kanyang faith? Totoo ba yung kanyang salvation? Hindi sinasabi na wala siyang faith, hindi sinasabi na hindi siya saved, pero ang Christian na nag-suicide ay questionable. Yun yung pinaka-best na answer na doon na questionable. Hindi pwede magbigay na, hindi save yan. Agaran. Pero hindi rin pwede sabihin natin na, hindi save yan. Kahit na ganyan. Yun yung pinaka-safe na masasabi natin na kasi meron ding differences doon. Para hindi rin, kasi pag sinabi natin na save yan, it's an encouragement also for others. Encouragement nyo sa others na gawin yon. Pag sinabi naman natin na lahat yan hindi saved, we are not in the place of God. Para sabihin black and white na hindi saved yan. So kaya ang sagot dun sa tanong ay question mark ulit na is very questionable. Any follow-up, sir? Ako pas. Last na. Last na po. 12:25. Na-mention pa kanina sa lecture po natin, yung part na yung body natin not causes us to sin. Tama po? Yes. Now, how do we balance and explain yung part sa scripture na if our hands causes us to sin, tanggalin, and also yung foot and yung
Ay, yun lang, medyo na ano lang ako. Medyo parang gusto ko ng clarification and also to balance those ano. Oh yes. Sa Matthew 18 yan. Matthew 18. Sabi ni Jesus, kung ang dahilan ng pagkakasala ay paningin, dukutin, kamay, putulin, paa, putulin. Yung sinasabi ni Jesus doon ay illustration. So, hindi niya inuutos literally na, kasi kung sinunod natin yon dito ngayon, pare-pareho na tayong walang mata. Oo. Saka ano na tayo? Putol na tayo. Therefore, ang common interpretation natin doon ay hindi yun literal ni Jesus. Ang pinapaputol ng Panginoong Jesus ay yung mga opportunities to sin, yung mga bridges para magkasala, mga dahilan para magkasala, at dahilan or hindi sinasabing yun yung main cause. Ang main cause kasi heart sabi ni Jesus Pero yun ay opportunities para magawa ng heart yung sin na yun. Sabi ni Jesus, para hindi mo magawa yung sin na yun, putulin. So iba-iba yung mga ano doon. May mga alcoholics, hindi na talaga sila, lumalayo sila as far as possible. Kasi alam nila, sin nila yon. Talagang lumalayo sila as much as possible doon. Sa drug addiction din, di ba? Ganun yung ginagawa nila. As much as possible, hindi pwedeng, yung connection dapat putulin. Lahat ng kakilala niya dapat putol doon sa ganong klase ng kasalanan. Ganon din. Kunyari, ang kasalanan ng mga lalaki, porn. May puputulin, lalagyan ng mga barriers yung kanilang mga gadgets. Cutting off yon nung mga opportunities para magkasala. So yun yung ibig sabihin ng cutting off. Hindi siya body, kung hindi opportunities to sin na naging dahilan. Anong mga yon. So may nagliteral nun sa church fathers. Oo. Alam ko may nagliteral nung sa eunuch pa nga sa pagiging eunuch. Si Origen yata yun. So, maling interpretation. Kinastraight niya yung sarili niya. So, hindi yun ang sinasabi ni Jesus. Let's pray. Diyos namin, maraming salamat po. Kayo ay banal. Thank you dahil dito sa study na karon kami ng konting liwanag para sa relasyon ng katawan at ng kaluluwa. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kamalayan dito para hindi namin makondemn kung ano yung bare sickness at para hindi rin namin makondone yung sinfulness. Hinihiling namin na bigyan nyo rin kami, O Diyos, nung 1 Corinthians 4, na while our bodies are wasting away, give us a heart and spirit that is renewed day by day. Hayaan mo, Diyos, na sa pinakamalalang sakit namin ay manalangin kami. Sa pinakamalalang karamdaman namin ay purihin ka namin. At sa mga bingit ng aming mga kamatayan, kami magtiwala pa rin sa iyo at sa iyong pangako sa Ebanghelyo. And in this, Father, makikita namin na ang aming obedience ay hindi dependent sa aming health, kung hindi sa inyong grace. Thank you, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen.